Hello mga kayanggaw! Welcome po sa channel ni ang mga liham ni Soledad. And syempre, once and for all, nandito na naman po kami para mabigay sa inyo ng mga malulupit na kwento. Ang ating main narrator, pakilala ka naman. Hello everybody, it's Ayun. Josie again. Very Sana hindi kayo magsawa sa amin ni Rendell. Ayun yeah, Rendell here. Yes, and thank you Sir JJ and Miss Clar for this opportunity. Natutuwa kami ni Rendell na until now, pinagkatiwala niyo sa amin yung mga liham kay Soledad. Ayun napakagandang So, thank you greeting so much. video naman to. Oo. Anyway. Yep. Baka mangyara. Anyway, ayan na nga, no? At kagaya ng lagi nating sinasabi, no? Na patuloy tayo nagte-thank you sa mga listeners natin na sumusuporta kahit na medyo matagal yung upload natin, no? Sa Soledad. Pero dun sa una naming video na may face reveal, no? Daming mga good comments. Pero antay lang tayo, no? At baka mabasa namin yung mga comments sooner or later. And malay mo Rendell, may Yes. pasabog tayo. Oy, yan ang mas maganda, no? Oo, diba? May pa-surprise. Without further ado, huwag na natin silang bitinin, no? Ang mga ating mga kayanggaw, Ma'am MC. Yes. At ibigay na natin ang kwento ni Pilar. Okay? Umpisahan na natin, handa ng kiligin at matakot dito sa panibagong kwento sa mga liham ni Soledad. Magandang araw po, Miss Soledad, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Lagi po akong nakikinig sa mga bago ninyong kwento, kaya naisipan ko ring ibahagi ang naranasan ko noong kabataan ko. Bahagi ng buhay ang pakikipagkaibigan, pero hanggang saan ang pagtitiwala? At kailan may hangganan ang pagpapatawad? Mapapatawad mo pa ba ang taong nagkasala sa'yo at tumalikod sa minsang magandang samahan? Samahan niyo po ako habang ikinukwento ko kung paano namin nilabanan ni Lolo ang maitim na kapangyarihan upang matulungan ang baryo at isang manggagamot. Ako nga pala si Pilar at ito ang aking kwento. Aray ko naman, Lolo! Ba't naman kayo namimilipit ng tenga? At ano, hindi kita pipilipitin at tenga mo. Ay, nakakainis ka eh. Abay, tanghali na, wala ka pang napupulot na etchas na mga manok sa labas. Ay, naku! Bakit ko naman pupupulutin yung mga dumi ng manok? Abay, sumasagot kapag bata ka. Bumangon ka na riyan at kung hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Tanghali na, nakahilata ka pa rin. Nauna pa rin bumangon ang mga surot kesa sa'yo eh. Oo na, ito na po, babangon na. Liligpit ko lang po yung hinigaan ko. Bilisan mo riyan. Magluto ka na ng almusal dahil maya-maya lang tanghalian na yan sa sobrang bagal mo. Oo na po, Lo. Susunod na po ako. Lolo, tara na po. Kakain na tayo. Lalamig na po yung almusal natin, oh. Aba, ang bago talaga ng pagluluto mo palagi ah. Pwede na ba mag-asawa, Lo? Pwede na sana. Kaya lang sobrang alat ng sinigang mo. Ay, Diyos ko, hindi ka pwedeng ligawan kung ganyan. Iwan ko sa'yo, Lo. At saka, para namang tatago sa akin ng lalaki. Ayoko sa lalaking nananakit ng babae. Saka, batugan pa. Baka ibaon ko lang sila sa lupa kapag ganyan. Kaya baka na eh. Eh di ba't patay na patay ka nga doon kay Dagol? Yung lalaking tambay doon sa may baba ng bundok. Naku, Lo, nakakadiri ka naman. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo. Ginamit ko lang yun para mahuli ko na aswang siya. At gumana naman, di ba? Ay, nako. Diyan ako bilib sa'yo, apo eh. Kahit mukha ka nga masona, nakakabighani ka pa rin ng mga lalaki. Aba, syempre naman, Lo. Babae pa rin ako, no? Taglay ko pa rin ang ganda ni nanay at ni Lola, di ba? Kaya nga hindi na ako naghanap pa ng iba. Lola mo lang ang inibig ko noon. Naks naman. Parang Fernando Poe Jr. pa lang datingan niyo, Lo. Parang kaya ninyong pabagsakin yung mga tambay dyan sa baba ng bundok, ah. Ay, nga pala. Pagkatapos natin kumain, ayusin mo na yung mga gamit natin sa panggagamot ha. May pupuntahan tayo. Ha? Saan po tayo pupunta, Lo? Tayo pa po ba ang pupunta sa kanila? Matanda na po kayo eh. Baka di nyo na kaya.
Pinabaliit mo ata ang lolo mong nagturo ng mga moves kay Fernando po. Hoy, malakas pa ako sa kalabaw. Ganon. O sige na nga po. Para makakita naman ako ng ibang tao. Hindi yung puro kayo na lang ang nakikita ko. At ang mga payat ninyong alagang manok sa bakuran Ay, natin. ikaw talagang bata ka. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit natin dahil kapag inaya kita, dapat aalis na tayo ha. Para hindi tayo abutin ng gabi sa daanan. Oh, may kumakatuklo. Sandali lang po. Sino kaya to at hindi makapaghintay? Ha? Kumatok tapos nawala? Ay naku, mga tao talaga ngayon no. Hindi na normal. Pero may iniwang sobre. Ano to? Sulat para kay Lolo? Teka, mabuksan nga. Ay, akin na nga yan. Napaka-pakialamero mo talaga. Hindi naman yun sa'yo nakapagalan, bubuksan mo pa eh. Sungit nyo naman, Lo. Tutulungan na nga kayong magbukas ayaw nyo pa. Titingnan ko lang naman kung kanino galing. Ay, hindi maganda yun. Ay, nako. Kunin mo na yung mga bags. Tara na, aalis na tayo. Agad-agad? Nagmamadali? Ba't talaga Ito na nga po, ito na. Pero saan tayo pupunta, Lo? Ang dami mong tanong. Malalaman mo rin yan mamaya. Abay, dalian mo para makarating na tayo kagad. Kilos pagong ka pa naman. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo. Lampas tanghali na noon. Lumamig na ang hangin. Pero tuloy pa rin kami sa paglalakad. Sa sobrang tagal, pakiramdam ko, gasgas na ang talampakan ko. Buti na lang at maraming puno sa dinaanan namin. Kaya kinaya namin kahit walang pahinga. Lo! Gasgas na po ang singit ko! Ay, malayo pa po ba? Malapit-lapit na. Ay, natatanaw mo na ba yung arko na yun? Doon tayo pupunta. Opo, natatanaw ko po. Kaso, sobrang liit pa eh. Ibig sabihin, malayo pa tayo. Malapit talaga yan. Tabat ka lang talaga maglakad. Ay, wow ha? 7 oras na nga tayong naglalakad, Loy. Tapos tamad pa rin ako? Ay, nako, tabi mong sinasabi. Bilisan mo lang riyan. Ibang pakiramdam ko sa hangin eh. Nandito na tayo sa arko ng baryo nila. Ito na yun, Lo. Bakit parang ang tahimik naman? Wala bang mga tao dito? Ramdam ko. Hindi normal ang katahimikan nito. Ramdam ko rin, Lo. Tingnan niyo yung mga ibon, oh. Parang may kinatatakutan sila at kailangan na nilang magtago. Ganon din yung ibang mga hayop. Bilisan na natin. Hindi tayo pwedeng abutin ang dilim dito sa labas. Opo, Lo. Pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa bawat kilos natin. Tara na po. Tama nga si Lolo. Iba talaga ang pakiramdam sa baryong yon. Para siyang ghost town sa TV. Sobrang tahimik ng paligid. Mainit ang hangin. At may mga galaw na hindi natural. Hindi ko maipaliwanag. Pero kaming dalawa lang ni Lolo ang naglalakad ng mga oras na yon. Pero ramdam ko na parang may mga matang sumusunod sa amin. Inilibot ko ang tingin ko. At doon sa may banda ron, may nakita akong hindi inaasahan. Diyos ko! Lo, ano yun? Sus Mariosep ka naman, bata ka. Ano ba yun? Bakit ka nagsisisigaw dyan? Nagulat ako. May adik, Lo! May adik! Anong may adik saan? Namumula ang mga mata niya, Lo! Wala naman ako nakikita. Meron nga eh! Kitang-kita ko! Kumindat pa nga eh! Ay nako, Pilar, isa pa. Kapag hindi ka tumigil, ihahambalos ko sa itong bag ko. Ano ka ba, Lo? Sumabay na lang kasi kayo. Alangan namang isigaw ko na may aswang, di ba? Baka kuyugin pa nila tayo. Alam ko, nakikita ko rin. Asbo ang aswag na yun. Makasugurin nila tayo kapag pinansin natin sila, kaya umakto ka lang na normal. Huwag kang OA dyan, ha? Naintindihan mo? Opo. Ay naku, tumigil ka na. Ay, nandito na tayo. Makakalain ang mga tao na babaliw ka na. O siya, kumatok ka na sa mga pitong yan. Diyan nakatira ang pupuntahan natin. Tao po!
May tao po ba dyan? Tao po! Lo, wala naman po yatang tao eh. Ay, bata, ako na nga. Sige na. Opo. Opo, may tao ba riyan? Ano po yun? Sino po sila? Kami ito iyo, si Lolo Doming mo. Naku, kayo po pala yan. Ay, matagal po namin kayong hinintay. Pasensya na po at natagalan ako kasi nasa kusina pa po ako eh. Ayos lang yun iyo. Ay nga pala, ito ang apo ko si Pilar. Hello. Ako si Pilar. Ako naman si Nestor. Masaya akong makita ka ulit. Ha? Makita? Nagkita na ba tayo dati? Parang ngayon lang kasi ako nakakita ng matikas at totoong lalaki. Ganun ba? Ako kasi matagal nang nakakita ng maganda at kaharap ko naman siya ngayon. Pilar, baka naman matanggal na ang kamay ni Nestor niyan, ha? Baka gusto mong bitawan na. Naku, sorry napalakas pala yung hawak ko. Ayos lang. Halika na po kayo. Pumasok na po kayo para maibaba nyo na yung mga dala ninyo. Lo, ako na po dyan. Ayos lang ako iyo. Si Pilar na lang ang tulungan mo. Napakarami niyang dala. Akala mo maglalayas eh. Sige. Pilar, akin na yung mga dala mo. Ako na magpapasok niyan. Ay, sige. Masakit na nga yung balikat ko eh. Kumain na po ba kayo? Pasensya na po. Hindi pa po ako nakakaluto eh. Ayos lang yun iyo. Ay, nagmerienda naman kami kanina. Lo, hindi naman tayo nagmerienda kanina. Diretso na nga tayo eh. Tumigil ka nga. Hindi ka man lang marunong mahiya. Sige po, kape na lang po muna kayo. May nilagang kamote pa naman dito eh. Yun na lang po muna habang hindi pa po ako tapos magluto. Ito na po yung mga kape ninyo, saka kamote. Masarap po ang kaping barako dito kaya alam ko na magugustuhan ninyo. Nako, maraming salamat iyo, ha? Sige po, balik lang po muna ako sa kusina. Maghahanda lang po ako ng mas masarap na putahe. Sigurado ako ngayon nyo lang ito matitikman. Ngayon lang namin matitikman? Kita mo yun? Bigla na lang akong tinalikuran ni Nestor, Lo. Ay, pero Lo, sila po ba yung nagpadala ng sulat? Oo, siya nga. May sakit daw ang tatay niya. Ha? May sakit? Bakit daw po? Hindi raw makapagsalita at nakaratay lang sa higaan. Baka naman na stroke. Hindi. Pati raw buong baryo, ganun ang kalagayan. Totoo po ba, Lo? Kaya pala sobrang tahimik, no? At may kakaiba akong nararamdaman pagpasok natin sa baryo nila. Oo. Ramdam ko ang itim na kapangyariang bumabalot sa baryo. Dapat pala, kumilos na tayo agad para matulungan natin sila, Lo. Kaya nga bukas, bibili tayo kagad ng mga gagamitin natin para sa orasyon. Doon natin malalaman kung paano at saan nagsimula ang problema nila. Pero bago yun, Lo, tulungan ko muna si Nestor magluto ng hapunan natin, Tutulungan? Ay nako, tutulungan. Wag ako, Pilar. Papunta ka pala kay pabalik na ako. Una sa lahat, hindi ka nga marunong magluto. Di sa kanya po ako magpapatulong magluto. Ay, kayo talaga, Lo. Lagi kayong kontra sa akin. Ay, kung ako sa inyo, magkape ka na lang dyan. Ay, oo nga, tama. Oh, Pilar, nandito ka pala. Bakit hindi ka na lang maupo roon? Gusto kasi kitang tulungan, Nestor. Nakakahiya naman kung kakain lang kami, di ba? Ano ka ba naman? Bisita namin kayo, kaya natural lang na pagsilbihan ko kayo. Ang bait mo naman. Ang galang mo ring tao. Ha? Normal lang naman yun At saka bilang lalaki, dapat marunong ka talagang rumispeto sa lahat. Oo, kita mo na. Oh? Ganyan ka rin mag-isip. Nakakapanibago lang. Bakit? Ngayon ko lang ba nakasalumuhan ng ganyang klase na lalaki na nire-respeto ka? Sa totoo lang, oo. Huh? Doon kasi sa lugar namin, wala kaming kapitbahay. Nasa baba pa sila ng bundok. Tapos sa mga lalaki ron, puro batugan at basagulero. Madalas ko nga silang inuupakan Minsan pa nga, lagi nila akong hinahamon ng away dahil daw para akong Amazona. Pero lagi naman silang talo. Talaga? Naku, kaya ka pala ganyan. Parang bago sa'yo yung mga tulad ko. Ganyan kasi ako pinalaki ni tatay. Ang bango ng niluluto mo, Nestor. Ano ba yan? Nagutom tuloy ako. Pinakbit lang to.
Nakakaya nga kasi ito lang yung papaulam ko sa inyo eh. Pero sigurado naman ako magugustuhan nyo to. Ano ka ba? Ayos lang no. Ang bango nga ng luto mo eh. Mukhang ang sarap pa. Alin ang masarap? Ikaw, Ako? hindi. Baliw to. Ang sabi ko, mukhang masarap ang niluluto mo. Akala ko kung ano eh. Sige. Tikman mo. Ito. Husgahan mo kung masarap talaga. Sige. Sige ako Sige, sige. Aba, oo nga no. Ang sarap mo nga. Ewan ko sa'yo. Sobra naman yung reaction mo. Pakiramdam ko tuloy, binubola mo lang ako. Hindi masarap talaga. Swerte siguro ng mapapangasawa mo. Gusto mo ba? Ha? Na maging asawa mo? Naku, baliw ka talaga. Kakilala pa lang natin Hindi. ang ibig ko sabihin, gusto mo ba yung luto ko? Oo naman. Gustong gusto ko. Ang cute mo talaga. Ay, nako. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin yung nag-iisang maganda sa paningin ko. Aray! Ang sakit mo naman kumulot sa pisngi. Parang hindi na yan basta tuwa lang eh. Parang may sama ka ng loob sa akin. Sige na, pakitawag mo na lang si Lolo Duming. Tapos, pasabi na tapos na yung niluluto ko. Pwede na kayong kumain. Sige. Lo! Kakain na po tayo. Ay. Masarap ang pinakbit ni Nestor, Lo! Ay. Ang bago naman ang kusina. Mukhang masarap ang niluto mo eh. Nako, pinakbit nga lang po ito eh. Ito lang po kasi yung nakayanan ko ngayon. Lo, ang sarap niya. Ang sarap niya magluto. Nako paano? Hindi ka naman talaga marunong magluto. Luwag nga po kayo. Sarap na sarap nga po kayo sa mga niluluto ko. Ay, sinasabi ko lang yun para hindi sumama ang loob mo, no? Ba't Dalawa lang tayo sa bahay. Wala na akong pagpipilian kundi kainin ang mga niluluto mo. Ang cute nyo namang maglolo. Palagi kayo nagbibiruan ano? De, ganyan yan. Palagi niya akong inaasar eh. Ano? Tuwang-tuwa yan kapag napipikon ako. Ay, lumalaki kasi ang butas ng ilong mo kapag nagagalit ka. Kaya ganyan ka. Kagaya ka ng lola mo. Naalala ko tuloy si tatay. Ganyan din kami ng tatay ko nung hindi pa siya nagkakasakit. Palagi kami naglolokohan. Pala, kumusta nga pala ang itay mo? Ano bang nangyari? Ang naalala ko lang po, may nakatapat siyang engkanto noon eh. Natalo naman po niya pero makalipas ang ilang buwan, bigla na lang siyang nagkasakit, lalo na ang buong baryo. At mas grabe po ang inabot ni tatay. Napukaw ang atensyon ko sa sinabi ni Nestor. Manggagamot pala ang tatay niya. Pero bakit kami ang nandito para tumulong sa kanila? Ang alam ko kasi kay Lolo, normal na sakit lang yata ito. Hindi ko akalaing mas malala pa pala. Mukhang mapapalaban nga kami ni Lolo rito. Teka, manggagamot ang tatay mo? Oo, matagal nang magagamot si tatay. Siya ang pinagkakatiwalaan ng buong baryo. Bakit siya tinabla ng sakit? Apo, hindi porket magagamot ay hindi natatabla ng sakit. Tinatablan din sila ng itim na kapangyarihan kapag mas malakas yun kaysa sa kanila. Wala na po kasi akong ibang makitang albularyo. Kayo lang po yung naaalala ko kaya kayo po yung naalala ko kagad kaya agad po ako nagpadala ng sulat. Teka, naririnig niyo yun? Umaalulong ang mga aso. Oo, ganyan nga sila gabi-gabi. Kaya, ayun, lagi ding alerto ang mga taga-baryo. Maganda kayo. Nararamdaman ko umiinit ang kwintas ko. Ayun na ang sinasabi ko. Si tatay! Nang marinig namin ang malakas na kalabog, bigla kaming naging alerto. Hindi rin maganda ang sunod-sunod na alulong ng mga aso sa labas. Parang galit sila at may nakitang mga nilalang. Agad na pinuntahan ni Nestor ang tatay niya sa itaas. Nagkatinginan kami ni Lolo. Alam kong yun na ang unang paramdam ng problema namin sa tatay niya at sa mga kabaryo. Para malaman ang nangyari, agad kaming sumunod ni Lolo paakyat.
Ano nangyari? Bakit nabibilipit sa sakit at tatay mo, Nestor? Hindi ko po alam, Lo eh. Pag-akyat ko po rito, nakita ko na lang po siyang ganyan. Lo, ipasuot niyo muna kaya ang kwintas niyo. Eto, teka. Eto, iyo, isuot mo sa tatay mo. Para saan po ito, Lo? Makakatulong po ba ito kay tatay? Oo naman, Apo. Galing pa yan sa punong albularyo namin. Mabisa yan laban sa mga itim na kapangyarihan. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Oo, mabisa ang kwintas ni Lolo. Walang duda. Kaya niyang protektahan ang tatay mo. Maraming salamat. Ay nako, Apo. Kanina ka pa nagpapasalamat. Saka mo na kami pasalamatan kapag nagawa na namin ang pinapagawa niyo sa amin. Tingnan niyo po, Lo. Nestor, umaliwalas na ang mukha ni Mang Luring. Parang naginhawaan siya. Oo nga, no. Teka, mukhang inaantok na siya. Ayusin ko lang muna yung unan niya sa ulo para maging komportable siya. Naniniwala ako may nagpapahirap sa tatay mo, iyo. Kaya bukas na bukas din, sisimulan na natin ang ritual sa pagtatawag ng mga engkanto para malaman na natin kung bakit nagkakasakit ang tatay mo at ang buong baryo. Ano po ba ang kailangan natin para magawa yun, Lo? Kailangan natin ng sariwang tugo ng hayop, puting manok at pulang bigas. Bukas din, hahanapin natin ang mga yan. Opo, Lo. May alam po akong pagkukunan ng mga buhay na hayop. Sige, ayos pala eh. Sasamahan na kita bukas para mapabilis ang paghahanap mo. Tama, Apo. Samahan mo si Nestor. Marami-rami rin ang kailangan ko at may ipag-uutos din ako sa iyo bukas. Sige po, Lo. Maaga na lang po kaming gigising para dyan. Sa ngayon, matulog na tayo. Pagod na ang katawang lupa ko. Siguraduhin niyo muna ang kukunin yung hayop ay buhay pa at sariwa pa natin silang may aalay mamaya, ha? Pero Lo, paano naman namin huhulihin ang isang baboy ramo ng buhay? Huwag kang mag-alala, Pilar. Sanay ako manghuli ng mga ganyang hayop. Alam na ni Nestor ang gagawin niya. Ako naman ang bahala sa tatay mo, Nestor, habang nasa labas kayo mamaya, ha? Tumango si Nestor sa sinabi ni Lolo. Gaya ng napag-usapan, umalis na kami ni Nestor at nagtungo sa kagubatan. Kinakabahan ako, Miss Soledad, dahil hindi naman ako sanay manghuli ng buhay na hayop. Si Lolo kasi ang gumagawa ng mga ganon sa amin. Sumunod ka lang sa akin, ha. Mag-iingat ka rin sa mga tinatapakan mo. Ayos lang ako, no? Huwag mo na akong intindihin. Hindi mo ba talaga natatandaan na bata pa lang tayo magkakilala na tayo? Ano? Bakit? Dati pa ba tayong magkakilala? Hindi ko kasi maalala eh. Oo. Nung nakatira kami sa katabi ng bahay ninyo, doon madalas tayong maglaro. Ako lang naman ang kalaro mo noon kasi wala naman tayong ibang kapitbahay. Hala, totoo pala yun? Akala ko kasi panaginip ko lang ang lalaking kalaro ko noon. Ikaw pala yun? Oo. Bakit kayo lumipat? Bakit kayo napunta sa baryong to? Taga rito kasi si nanay. Dahil marunong nang manggamot si tatay, naisipan niya na dito na tumira para mas marami siyang matulungan. Ang bait ng tatay mo, ano? Nakakalungkot lang na nagkaroon siya ng malubhang sakit. Gano'n na ba katagal siyang may sakit? 1 taon na rin. Ayaw niya kasing humingi ng tulong sa lolo mo eh. Siguro nahihiya dahil isa siyang manggagamot tapos siya mismo dinapuan ng sakit na hindi niya mapagaling. Nako, huwag kang mag-alala, Nestor. Hindi papayag si Lolo hanggat hindi napapagaling ang tatay mo at ang buong baryo. Salamat. Siya nga pala, nandito na tayo. Dito dumadaan ang mga baboy ramo. Dito ko itatayo ang lambat para maging patibong. Ayun, Nestor! Nakita ko na. Mukhang dadaan siya dito. Oo nga, mukhang medyo malaki to. Sabihin mo kapag nasa tapat na siya ng lambat tapos ako hihila sa tali. Sige. Ayan na. Papalapit na siya. 1, 2, 3. Hila! Ayun, nahuli natin, Pilar! Ang galing mo! Malaki tong baboy. Matutuwa si Lolo Duming nito. Sandali, itatali ko na muna to para hindi na makawala pa. Naku, buti na lang at hindi na tayo nahirapan sa paghuli, no? Oo nga eh. Ang susunod na lang nating gagawin ay bumili ng 3 puting manok. Oo, tama. Halika na. Doon tayo sa kaibigan ko. May mga alaga siyang manok. Doon na lang tayo bibili. Medyo malayo-layo rin yun eh dahil nasa sentro pa yung baryo.
Sige. Naku, Nestor. Tingnan mo kung gaano kalala ang sakit nila. Halos mag-agaw buhay na sa sobrang panghihina. Naawa na nga ako sa mga kabaryo namin eh. Wala man lang kaming magawa para sa kanila. Wala rin akong magawa para malaman kung ano talagang nangyayari. Hindi naman ako ganun kabihasa sa panggagamot. Isa pa, parang may pumipigil sa amin para pasukin kung anumang itim na kapangyarihan na nasa likod nito. May mga namatay na ba sa baryo? O pinapahirapan lang talaga sila ng sakit? Marami nang namatay. Halos gabi-gabi may namamatay. Lahat sila natatagpo ang tuyot ang katawan. Naniniwala akong kayang pagalingin ni Lolo Duming, si tatay at ang buong baryo. Ramdam ko sa kanyang boses ang matinding determinasyon na mapagaling ni Lolo ang tatay niya at maaayos ang kalagayan ng baryo. Tinapik ko na lang ang balikat niya para iparamdam na hindi namin sila iiwan ni Lolo anuman ang mangyari. Nandito na tayo kina Boyet. Teka, tatawagin ko lang siya. Boyet! Boyet! Boyet, nandiyan ka ba? Tao po, Boyet! Oh, sandali lang. Nandito na. Oh, para Nestor. Musta? Ano atin? Bibili lang sana kami ng manok. May manok ka ba dyan? Puti sana. Pwede mong makabili ako. Nga pala, ito si Pilar. Apo siya ni Lolo Duming, kaibigan ni tatay. Aba, Nestor. May kaibigan ka palang maganda. Magandang umaga sa'yo, Pilar. Magandang umaga rin, Boyet. May puting manok ka ba dyan? May pagkagamitan lang kasi ako eh. Oo naman. Ilan ba kailangan mo? Marami naman akong mga alaga rito eh. 3 lang naman. Ang dami naman yun. Bakit? Pamamanhikan ka na ba? Ikaw hindi mo man lang ako sinabihan. Malapit ka na palang ikasal dyan. Sira. Gagamitin namin sa ritual mamaya. Oh, ritual? Bakit? Ano meron? Itong si Lolo ni Pilar. Si Lolo Duming, albularyo. Humingi kami ng tulong sa kanila. Di ba si tatay, mag-iisang taon nang nakaratay. Kaya naisipan kong humingi na lang ng tulong. Apo ka pala ng albularyo, Pilar. Galing naman Oo. Apo ako ng batikang albularyo na si Lolo Dumeng. Nandito kami para tulungan ng baryo nyo. Naku. Ayun na nga. Kanina lang sa palengke o sa pusapan pagkamatay ng mga tao. Alam mo bang halos ayaw na nilang lumabas? Alam mo bang halos wala nang nagtitinda sa palengke sa takot na pati sila na malalakas pa magkasakit din. Parang lumalala ang mga balita ngayon Alam mo ba nung huling beses na lumabas ako, puro pagpaparamdam lang. Oo, naku pare. Tapos bago raw mangyari yun, may kumakatok daw muna ng 3 beses sa pinto nila. Pero pagtingin nila wala namang tao. Ito pa malala. Sobra raw baho ng paligid kapag nangyayari yun. Mabaho? Oo. Tapos, kumakatok ng 3 beses? Oo. May kutob akong isang nila lang ang may gawa nun. Ano pa yung ibang napapansin nila? Ayun. May naririnig pa akong isa. May nakakita raw ng nilalang. Mahaba raw ang dila. Lumulusot sa mga siwang ng kawayan tapos sobrang tulis daw nun. Minsan nga, napapaisip ako kung totoo ba yun o gawa-gawa lang nila. Meron pa bang ganun? Di ba kapag katik-tik, buntis lang ang binibiktima nun? Kung ganun, anong klaseng nilalang kaya yun? Hindi ko alam. Basta ganun daw sobrang baho saka mabahong dilang matulis. Hindi tiktik ang umatake sa mga tao. Dahil lang tiktik, mga buntis ang inaatake. Pero ito, mga taong may sakit ang pinupuntirya. Kung tama ang pagkakaalam ko, base sa isinalaysay ni Boyet, isa itong aswang na Paraduno. Paraduno? Teka, ngayon ko lang narinig yan Oo, Paraduno. Sa iba, tinatawag silang Anduduno. Kadalasan, mga taong may sakit o may malubhang karamdaman ang binibiktima nila para sipsipin ang dugo. Ginagamit nila ang dila nilang sobrang haba at matulis din, gaya ng sinabi ni Boyet. At may dala rin silang sobrang bahong amoy. Oo, tama ka. Yun nga mismo nakita namin at naramdaman nila. Pero hindi normal na napakaraming may sakit. Maraming nang hihina. Ibig sabihin, marami siyang napipinsalang tao. Lumalakas ang kutob ko na
may kakampi o kapanalig ang paraduno para magawa ang lahat ng to. Ibig mong sabihin, may nagbibigay ng mga sakit sa mga tao? Pati na rin sa tatay ko. Oo, Nestor. Kaya kailangan na nating magawa ang ritual para maisa-isa natin ang mga nangyayari. O sige, dapat nga talaga nating tapusin ang kasamaan ng nangyayaring ito. Sige, suportado ako dyan. Ibibigay ko na sa inyo 3 manok bilang tulong ko na rin. Talaga, Boyet? Naku, maraming salamat. Malaking tulong yan. Ito na. Sige na, mauna na kayo para magawa nyo na yung ritual. Sige, Boyet. Salamat sa binigay mong manok ha. Mauna na kami ni Pilar. Nandito na pala kayo, Apo. Kumusta ang mga pinakuha ko sa inyo? Nakompleto nyo na ba? Opo, Lo. Malaki nga po ang nahuli namin ni Pilar na baboy ramo. Ang 3 puting manok naman po, ibinigay na lang ng kaibigan ko para makatulong din kahit papano. Mainam kong ganun. Pag-uumpisa na kami ng apo ko sa paghahanda para sa gagawing ritual, ano? Lolo Duming, ano na pong lagay ni tatay? Kumusta na po siya? Magandang balita. Naibsan ko kahit papano ang sakit na tumama sa kanya. Mas maliwalas na kalagayan niya. Talaga po, Lo? Naku, maraming salamat po. Sige po, pupuntahan ko muna siya. Pilar, maiwan ko na muna kayo dyan ha. Ramdam ko ang saya ni Nestor sa sinabi ni Lolo. Sa sobrang pagmamadali, hindi na nga siya nakapagpalit ng damit at dumiretso agad sa tatay niya. Hindi na lang namin yon pinansin ni Lolo. Inaayos na lang namin ang mga gagamitin mamaya sa orasyon. Ewan ko ba, pero kinakabahan ako sa gagawin namin dahil sabi ng mga manggagamot, kapag tumatawag ng elemento, minsan sumasanib pa raw ito sa mga tao para makausap sila. Lo, narinig niyo po ba yun? Apo, sa mga ganitong paghahanda, lalo na kapag malalakas ang elemento na sangkot, mararamdaman nila kagad yan. Kaya asahan mo ang ganyang pag-iyak ng hangin. Pag-iyak ng hangin? Ang ugnayan sa atin sa mga elemento ay ang kalikasan. Ang pag-iip ng hangin, pag-iyak nito at kung ano-ano pa mang senyales, mga indikasyon yan ang koneksyon nila sa tao. Malakas ang pakiramdam natin sa mga ganyan kaya mas ramdam natin sila. Lo, paano po pala natin gagawin ang ritual? Naririnig ko po kasi sa mga manggagamot na kailangan pang sumanib sa tao ng mga elemento para matawag sila. Ganun po bang gagawin natin? Hindi ganun ang plano ko. Paano po? Ano pong gagawin niyo? May iba pa po bang paraan para tawagin sila? Oo. Kailangan kong gamitin ang kalikasan para tawagin sila. Hindi naman kasi tayo makikipag-away o makikipagsagupan sa kanila. Kaya pwede tayo makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kalikasan. Pwede po pala yun. Buti na lang at naisipan niyo yan, Lo. Ay, makakahinga na ako ng maluwag nito. O siya, mag-ayos na tayo. Gagabihin na rin at kailangan na nating maisagawa ito. Ayos na ba ang lahat, Pilar? Opo, Lo. Kayo po ba? Handa na po ba kayo? Oo, Apo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kailangan nating gawin ito sa tatay ni Nestor at para sa buong baryo. Huwag po kayong mag-alala. Nakaalalay rin po ako sa inyo, Lo. Namayani ang katahimikan. Ang paligid ay tila nag-aagaw sa dilim at liwanag. Malamig ang hanging umiihip ng mga oras na yon. Nagsimula nang umusal si Lolo na mga panalangin hindi ko maintindihan. Hindi ko man alam ang eksaktong sinasabi niya. Ramdam kong mga orasyon yon para tumawag ng nilalang na hindi tao. Biglang nagngingit-ngit ang hangin. Parang may puwersang papalapit sa amin. Muntik pa ngang mamatay ang mga kandilang sinindihan namin kahit kulob ang buong kwarto. Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para magkaroon ng linaw sa mga nangyayari sa baryong ito. Isinasamo ko sa inyo. Bigyan niyo ko ng sagot sa mga tanong ko. Anong kailangan mo? Ano gusto mong malaman? Bakit mo ko ginagampala? Sino ka? At ano ang pangalan mo? Ako si Asik.
Isang talakiton na naninirahan sa puno na balete. At ngayon, ano ang kailangan mo? Gusto kong malaman, ikaw ba ang may dala ng pinsala sa isang manggagamot at sa buong baryo? Ano pinagsasabi mo, albularyo? Ang lakas ng loob mo. Kinagalit mo ko, labas na ka! Huminahon kasi. Hindi ako naparito para makipag-away. Nais kong malaman kung may kinalaman ka sa mga nangyayari sa baryo. Wala akong kasalanan sa nangyayari sa buong baryo at sa mga manggagamot. Dugo sa dugo, buhay sa buhay. Isang magulang ang nawala ng anak. Pinabalot ng galit ang puso niya, kaya niya nagawa ang mga bagay na yon. Sino ang tinutukoy mo? Isang nilalang na may itim na kapangyarihan. Ginagamit siya lamang ako para maliis ang sisi at maiparatag sa akin ang kasalanan. Itim na kapangyarihan? Kung ganon, alam ko na. Isang magkukulam ang may kagagawa nito, hindi ba? Pero ramdam kong hindi lang siya basta magkukulam. Wala na akong dapat pang sabihin. Sapat na ang impormasyong ibinigay ko. Kayo na ang tumuklas at lumutas ng problema niyo sa mundong ito. Lo, ayos lang po ba kayo? Lo, nanghihina kayo. Normal lang ito, Apo. Huwag ka mag-alala sa akin. Nalaman na natin na hindi isang itim na engkanto ang may kagagawa nito. Isang tao na may galit sa tatay niya. Isang mangkukulam ang nabibinsala. Tama kayo, Lo. Palagay ko rin, may alagad ang mangkukulam na yun. At siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga may sakit. Ano ang sinabi mo, Apo? May kutob akong may aswang din sa baryo. Siya ang pumapatay sa mga may sakit. Nalaman ko sa kwento ng kaibigan ni Nestor na madalas may kumakatok sa pinto ng bahay nila. Tapos, umaalingasaw ang mabahong amoy. At kinabukasan daw po, matatagpuan na lang silang patay. Yun din ang sinabi ng kaibigan ko. Mahaba raw po ang dila nito at matutulis pa. Yun daw po ang ginagamit nila sa pagsipsip ng dugo ng mga biktima. Kung pagbabasihan ng mga kwento ninyo, isang paraduno ang nilalang tayon. Sila ang mga aswang na bumibiktima ng mga taong may sakit. Yun din po ang hinala ko, Lo. Maganda kayo ngayong gabi. Sigurado akong alam na ng mangkukulam na nakausap na natin ang engkanto. Nestor, bantayan mong mabuti ang itay mo. Opo, Lo. At humanda rin siya dahil kapag nakita ko at nalaman ko kung sino ang mangkukulam na yan, papatayin ko talaga sila. Lo, grabe na po ang alulong ng mga aso ngayon. Parang gumagala na naman ng mga aswang. Panigurado yun. Malakas ang loob ng mga yan dahil alam nilang hindi pa natin sila kilala. Ano po yun, Lo? Parang galing po sa kwarto nila ni Nestor. Bumangon ka na riyan at tignan natin. Baka kung anong nangyayari sa mag-ama. Sige po. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw, Apo? Lo, si tatay po. Nakita ko na lang po siya nasa ilalim ng papag. Ano? Paano naman nangyari yon? Hindi mo pa nakita kung bakit siya nandoon? Nahihina po kasi ako kaya nag-CR po ako, Lo. Tapos may narinig po akong bumukas na bintana kaya umakyat po ako kagad. Pero hindi naman po bumukas ang bintana. Pagdating ko, nakita ko na lang si tatay na nasa ilalim na. Nagpaparaptam na sila. Nagsisimula na sila, Nestor. Lo, tingnan niyo ang langis niyo. Kumukulo po. Ibig sabihin may aswang. At naaamoy niyo ba yun? Ang baho! Tama ka, Apo. Nandyan lang sila sa paligid. Nagmamasid sa atin. Teka, umanda ka sa aking aswang ka. Papatay ko talaga sila! Nestor, kumalma ka lang. Hayaan natin siyang makinig sa mga usapan natin para malaman nilang hindi tayo natatakot sa kanila. Tama si Pilar. Huwag tayong padalos-dalos. Iabot mo sa akin, Pilar, ang butot pagi. Dapat makita nilang gamit-gamit natin ito at hindi uubra sa atin ang mga pananakot nila. Sige po, Lo. Ito na po. Hoy! Aswang na demonyo! Hindi kami nasisindak sa presensya mo! Sabihin mo sa amo mo na magharap na kami at hindi ako natatakot sa kanila. Dalian mo kung ayaw mong labasin kita dyan at paslangin kita ngayon din dito sa bakuran. Mukhang nawala na siya, Lo. Mukha nga. Kumalma na rin ang langis sa bote. Takot din pala siya eh. Lo, may gusto po akong sabihin sa inyo. Dahil nandito na rin po kayo ni Pilar at nagbabantay kay tatay,
Naisip ko pong tunugan kung sino ang aswang tuwing gabi. Gusto kong malaman kung sino ba talaga siya at kung sino-sino ang mga kasama niya. Uy, ano yan ha? Di mo man lang ako aayain? Dalawa tayo rito. Sasamahan kita sa panunugis mong yan. Delikado, naiisip mo, Nestor. At ikaw naman, Pilar, sasama ka pa talaga. At bakit naman hindi, Lo? Bilang may lahing albularyo, dapat matapang tayo sa mga ganyan. Hindi ako mapapasindak sa mga salot na yan. Kailangan ko pong gawin tulo. Para hindi tayo basta-basta tinatakot ng mga yan. Dapat makita nilang lumalaban tayo. Kung gano'n, wala naman akong magagawa. Lalo na sa makulit na batang ito. Basta Pilar, dalhin mo ang mga pangontra para may panlaban kayo kung sakaling makaharap niyo siya. Ha? Sige po, Lo. Hindi po kayo magsisisi na pinayagan niyo kami. Mag-iingat din po kami gamit ang mga pangontra niyo. Natulog na kami matapos pag-usapan ang gagawin namin ni Nestor kinabukasan ng gabi. Kaya ako ipinilit na sumama kay Nestor ay para may kasama siya kung sakaling makaharap nga niya ang aswang. Ayoko kasing mapahamak siya, Miss Soledad. Kung hindi rin naman ako sasama, mag-aalala lang ako sa kaligtasan niya. Kaya ipinilit kong sumama kahit alam kong delikado ito. Ewan ko ba, hindi ko na naisip na mga oras na yon ang sarili kong kaligtasan. Isang umaga, Pasensya na. Mawalang galang lang sa inyo. magandang umaga rin po. Sino po sila? May kailangan po ba kayo? Magandang umaga, Iya. Ako nga pala si Fred. Mang Fred na lang itawag mo sa akin. Kaibigan ako ni Luring at ang anak niyang si Nestor. Oh, Mang Fred. Napadalaw po kayo. Pilar, ako na magbubukas ng gate. Pasok po kayo, Mang Fred. Ay, nako, Iyo. Salamat napaaga pagdalaw ko sa inyo eh. Deliver kasi ako ng gulay sa palengke tapos naisipan ko dumaan dito para kumustahin kayo. Ayos lang naman po kami ni tatay. Nga pala, Mang Fred. Si Pilar, ito po pala. Pilar, si Mang Fred, kaibigan ni tatay. Pilar pala ang pangalan mo, Iya. Kaganda mo naman, ano? Tignan mo nga naman, Iyo. May kasama ka palang maganda, ano? Kumusta naman? Kailan pa kayo dumating dito sa baryo namin? Nung isang araw lang po, kami po ni Lolo Duming. Ganun ba? Welcome sa baryo namin. Nakakalungkot naman at ito pa ang nadatnan ninyo. Ayos lang po yun. Nandito naman po kami para tumulong sa inyo. Magsasalita pa sana si Mang Fred, pero hinatak na siya ni Nestor paloob. Doon na nila itinuloy ang kamustahan nila. Dinig na dinig ko ang ganadong pagmamalaki ni Nestor tungkol sa gumagandang lagay ng tatay niya. Itinuloy ko na lang ang pagwawalis sa bakuran bago sumunod sa loob. Pagpasok ko, naabutan ko silang tatlo na nag-uusap sa loob. Nakakatuwa at maayos ng pakiramdam ni Luring, ano? Hindi kagaya dati na mukha siyang hirap na hirap sa sakit. Oo nga po eh. Malaki rin ang pasasalamat ko kila Lolo Duming at Pilar. Lalo na sa panggagamot nila kay tatay. Magagamot pala sila, no? Naniniwala ko na matutulungan nila ang buong baryo. Oo, sana nga. At unti-unti na rin naming nalalaman ang mga nangyayari. Kagabi nga ay pinuntahan kami ng aswang dito. Nabalitaan ko nga po sa palengke na tumarami na ang mga biktima rito. May mga sakit na bigla na lang lumalala tapos nakikita na lang napatay na. Handuduno o paratuno ang mga aswang na yon. Mabango sa kanila ang mga tao may sakit. Para silang hinog na langka sa pang-amoy nila. Kaya madali nilang natutunto ng mga biktima nila. Saglit lang silang nag-usap. Tapos, nagpaalam na rin si Mang Fred. Nang gabing yun, itinuloy namin ni Nestor ang plano. Dala ko ang mga pangontra. Asin, bawang, itim na luya, at higit sa lahat, buntot pagi. Si Nestor naman, punyal lang ang bitbit. Bigay raw yun ni Mang Fred. Ayon sa kanya, mabisa raw yun at kapag naumpog o nasugatan ng aswang ng punyal na yun, hindi basta-basta naghihilom ang tama.
Nestor, sobrang tahimik ng gabi. Hindi to normal. Parang may nakamasid sa atin eh. Kaya nga eh, random ko rin. Kanina pa ako may pakiramdam na parang may nakasunod sa bawat galaw natin. Maging alerto ka. Hindi naman nakakalipad ang mga paraduno. Mga aswang na naglalakad lang sila. Pero mabagsik ang mga yan. Oo, alam ko, ikaw rin mag-ingat ka. Hindi natin alam, baka mamaya minabasda na tayo ng aswang na yan. Sa ngayon wala pa naman. Hindi umiinit ang kwintas ko. Pero malalaman din natin agad base sa galaw ng hangin. Talaga? Ano ibig mo sabihin? Mabaho ang amoy ng paraduno. Parang nabubulok na laman, kaya sumasama yun sa hangin. Doon natin siya madaling matutuntun. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Naamoy mo ba yun? Sobrang sangsang. Amoy nabubulok. Doon galing ang hangin sa unahan. Nandun siguro siya. Tara na, Nestor. Dalihan mo na, tara. Baka mamaya makatakas pa sa atin. Teka. Huwag kang susugod agad. Matalas ang pakiramdam yan. Kahit nandito tayo, baka dinignan niya tayo. Kaya kumalma ka muna. Oh, sige. Anong plano natin? Una, ihanda mo ang mga pangontra mo para mabilis tayong makakaatake mamaya. Pangalawa, maghihiwalay tayo ng pwesto. Ano? Teka, delikado yan. Mas delikado kapag naghiwalay tayo. Huwag ka nang umangal, Nestor. Gawin mo na lang. Ang kulit ng lalaking yun. Pasalamat siya, cute siya. Aba, tingnan mo tong ungas na aswang na to. Panayang silip sa ilalim ng bahay ah. Ay, Diyos ko. Nakakatakot pala talaga ang aswang na to. Malas sinulid pala ang dila nito. Hindi ko inaasahan to ah. Ay, at ang pangit-pangit pala nito. Teka, humanda ka sa akin. Tingnan ko lang kung hindi umusok ang balat mo sa asin at bawang ko. O ano, masarap ba? Wala iya ka. Ang lakas ng loob, magtao ka. Etong sa'yo pa! Ah! Ano ba yan? Nakailag pa talaga eh. Asintahin mong mabuti. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa wala. Masyadong matigas yung balat niya. Tumadaplis yung punyal. Ano na? Yun na ba yun? Wala talaga kayong mga kwenta mga tao. Papatayin ko kayo. Ah! Ano? Yan na ba kaya ninyo? Sige lang, magsaya ka. Tingnan ko lang kung kakayanin mo pa to. Ang sakit. Ang sakit ang ginawa mo. Walang iya ka babae ka. Ngayon na, Nestor! Gawin mo na! Pagkasabi ko noon, sabay kaming sumugod ni Nestor. Mahirap kalaban ang aswang na to. Dahil bukod sa mahahaba na ang kuko niya, may malasinulid pa siyang dila. Malalim na sugat ang aabuti namin kapag tinamaan kami. Maliksi kong iwas-iwas ni Nestor ang punyal niya. Tinamaan niya ang aswang sa likod. At nang babaling na ito sa kanya, hinampas ko naman ng buntot pagi ang pinti nito. Kaya napaluhod siya. Ikaw palang pumatay sa mga tao rito. Huling araw mo na ngayon. Mamamatay ka na! Sige, patayin mo ako. Total, yun naman ang gusto ninyo, hindi ba? Matapang ka pa talaga, ha? Ha? Naririnig mo ba sarili mo, Pilar? Huwag muna natin siyang patayin, Nestor. Kailangan pa natin siya. Kung may sinusunod kang pinuno o kung sino mang demonyo yan, sabihin mo sa kanya na humanda siya. Dahil hindi namin kayo titigilan ni Lolo hanggat hindi kayo napapatay. Pero Pilar, bakit hindi natin siya papatayin para matapos na to? Sundin mo lang ako, Nestor. Bitiwan mo na siya. Dalian mo, aswang! Gumigising na ang mga tao. Kumusta ka, Pilar? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Tara na. Umuwi muna tayo, Nestor. Nakakapagod makipaglaban sa mabahong yun. Nang makauwi kami, sinalubong kami ni Lolo Dumeng at sandali naming naikwento sa kanya ang nangyaring sagupaan namin sa aswang. Kinabukasan, maagang dumalaw si Mang Fred sa bahay at may dala siyang mga gulay. Nasa labas si Nestor noon, kaya siya ang inabutan nito.
Magandang umaga, Nestor. Eto, may mga dala nga pala akong gulay. Maganda to para sa tatay mo. Ay nako, salamat po Mang Fred. Nagabala pa po kayo. Ako na, Nestor. Sige na. Ako na kukuha para maipaluto ko na kay Pilar. Maganda to habang sariwa pa. Sige. Ito po, Lolo Dube. Salamat po Lolo Duming ha. Mang Fred, pasok po muna kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Salamat iyo, pero mauna na ako. Pupunta pa ako sa gupat para bangahoy. Alam mo naman, kailangan ko kumilos para may panggatong ako sa pagluluto. O siya, halis na ako ha. Mag-ingat kayo rito palagi, ha? Hindi nakaligtas sa akin ang pagtataka ni Nestor nang si Lolo ang kumuha sa bigay ni Mang Fred. Alam kong may dahilan si Lolo kung bakit siya ang umagaw sa pag-abot. Sabihin na nating OA si Lolo. Pero parang gano'n na nga. Halos kulang na lang. Ayaw na niyang tumanggap kami ng kahit ano mula sa iba. Pero naiintindihan din naman namin siya. Samantala, gabi-gabi pa rin kaming nanunugis ni Nestor ng aswang. Pero wala na kaming nakakalaban. Kaya inisip namin na baka natakot na siya sa huli naming laban. Pero malaking akala lang pala yun. Dahil lang pumunta kami ni Lolo sa bayan, doon namin nalaman ang matinding pambibiktima ng aswang sa iba't ibang baryo. Narinig niyo po ba yun, Lo? Hindi naman po pala tumitigil ang aswang na yun eh. Akala namin ni Nestor, hindi na siya namimiktima dahil wala nang namamatay sa baryo. Ako lang po ba? O kayo rin? May iba po akong pakiramdam sa kaibigan nila Nestor eh. Yung si Mang Fred. Oo, Apo. Nararamdaman ko rin. Hindi ko lang binabanggit dahil kaibigan nila ang taong yun. Lahat ng dinadala niya pagkain ay may orasyon. We? Talaga po ba, Lo? Kaya po ba lahat ng ibinibigay niya, dumadaan muna sa mga kamay niyo? Kaya pala minsan, ayaw niyang sa inyo iabot ang mga dala niya. Oo. At hindi ko yun sinasabi dahil may gusto pa akong malaman sa kanya. Ano po yun, Lo? Hindi pa tamang oras para sabihin sa'yo. Sige po, Lo. Kayo pong bahala. Tara na po. Baka abutin pa tayo ng gabi sa pag-uwi eh. Andito na kami. Aba, ang bango naman yan. Ano ba yung niluluto mo, Nestor? Dumating na pala kayo. Kamusta yung lakad din nyo? Ayos lang naman. Medyo napagod lang dahil marami ding pinamili si Lolo eh. Eh tamang-tama pala at nagluto ako. Adobo tong niluto ko. Wah? Alam mo Pilar, nahihiya na kasi ako sa inyo ng Lolo eh. Dahil napakalaki ng naging abalang dinulot namin sa inyo. Parang tumigil ang buhay ninyo dahil sa amin ni tatay. Ako, wala yun, Nestor. Handa kaming tumulong kahit anong oras. Lalo na sa nalaman namin sa palengke. Anong ibig mo sabihin eh? May nangyari ba sa inyo? Kanina kasi, may narinig kaming pinag-uusapan ni Lolo tungkol sa mga natatagpo ang patay. 'Di ba, akala natin wala nang namamatay? Sa kabilang bayo naman pala siya namimiktima. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Akala ko natakot na natin siya. Nagkamali pala tayo. Ang walang hiyang yun talaga. Sa ibang lugar talaga namimiktima. Napakahayop talaga niya. totoong napapagod na rin ako dahil parang walang nangyayari sa ginagawa namin ni Lolo. Dumagdag pa ang mga nalaman namin kanina sa palengke. Pero sa tuwing makikita ko ang pagmamahal ni Nestor sa tatay niya, ay nakokonsensya ako kung susuko kami basta-basta. Dahil kung ako man ang nasa kalagayan niya, ay gagawin ko ang lahat para lang matulungan ko ang tatay ko. Nang gabing yun ay maaga kaming nagpahinga ni Lolo. Pero hindi namin inaasahan ang gagambala sa aming tahimik na gabi. Lolo Dumeng! Ano bang nangyayari sa inyo? Apo, hindi maganda to. Nabasag ang proteksyong nilagay ko sa buong bahay. May nakapasok na puwersa. Ano po? Bakit? Paano po nangyari yun? Si Nestor po yun! Tulong! Ano nangyayari dito? Bakit nagkaganyan ang tatay mo?
Hindi ko po alam. May kumalabog po kasi sa likod ng pinto. Pinuntahan ko po tapos pagbalik ko, may narinig po akong mga daing. Parang nasasaktan. Tapos nakita ko po si tatay nandito nakapitin. Diyos ko po, tulungan po natin, Lo. Grabe naman po yung nangyari. Nakasabit ang isang paa niya sa baitang ng hagdan. Baka mapilayan si Mang Luring kung hindi natin siya agad maaalis dyan. O tara na, Apo. Nestor, tama na ang iyak dyan. Tama na. Kailangan natin matulungan ang tatay mo. Ako ang nasasaktan para sa tatay mo, Nestor. Kahit ako, parang sinusuntok ang dibdib ko sa takot at kaba. Buti na lang nandiyan kayo ni Lolo para tulungan kami. Hindi na normal ito. Sinusubok na ako na mangkukulab na yan. Kanina ko pa kasi nararamdamang nabasag ang proteksyong inilagay ko. May pumunta ba rito kanina habang wala kami? Wala naman po. May nakapasok na bagay dito. Kaya nabasag nila ang proteksyon ko. Teka, Lo. Ibinigay niyo po ba ang kwintas na yan kay Mang Luring? Parang ngayon ko lang yan nakita eh. O wala. Ang ibinigay ko lang nung una, yung kwintas na suot niya. Teka, ano yan? Bakit wala sa leeg niya kwintas na ibinigay ko? Inalis mo ba yun, Nestor? Ha? Ano po? Kanina po suot po ni tatay yun. Ang kwintas na yan, bigay po yan ni Mang Fred. Galing daw po yan sa angkan nila. Angkan? Teka, huwag mong sabihin aswang si Mang Fred. Oo, aswang nga si Mang Fred. Pero mabait naman siya. Katulong pa nga siya ni tatay sa panggagamot eh. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko na may kakaiba sa kaibigan ninyong yon. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Pumasok ba si Fred dito sa loob ng bahay ninyo? Opo, siya pa nga pong umakyat dito kay tatay para maglagay ng kwintas na yan. Dahil nagluluto po ako kanina. Kung ganon, Pilar, kumuha ka na ng palanggana at kandila. Tatawasin ko ang kwintas na ito. Sige po, Lo. Ito na po yung kandila at planggana, Lo. Nang maibigay ko kay Lolo ang planggana, nagsimula na siyang magdasal. Sinindihan niya ang kandila at ipinatak ito sa tubig. Ganun magtawas si Lolo. Ang iba kasi, itlog ang ginagamit sa pagtatawas. Pero sanay si Lolo na tubig at kandila lang ang gamit. Tiningnan ko si Nestor at halata sa mukha niyang hindi siya makasunod sa mga ginagawa ni Lolo. Kita sa mukha niya ang malaking tanong na bakit. Hindi niya maintindihan kung bakit si Mang Fred ang binabanggit ni Lolo. Gayong matalik nila itong kaibigan. Habang nakapikit si Lolo, nagtatanong siya kay Nestor. Alam mo ba kung saan ang bahay ni Fred, Nestor? Opo, Lo. Palagi po ako nasa kanila noon. Base sa naririnig ko ngayon, may malakas na agos na tubig. Tabing ilog ba ang bahay nila? Opo, sa dulo po ng ilog sila nakatira. Mapuno ba ron? Malakas kasi ang pagaspas ng mga daon na naririnig ko. Ba't ka tumatango? Naririnig mo rin ba yun? Hindi. Wala naman ako naririnig pero tama lahat ang sinasabi ni Lolo. We, grabe. Ang galing talaga ni Lolo. Alam mo, kung hindi ko lang nakikita ang mga to ngayon, hindi ako maniniwala. Kaya nga eh. Kasi eksaktong-eksakto talaga ang bawat sinasabi ni Lolo. Teka. Hala, tingnan mo oh. Nabubuo na yung mga patak ng kandila. Pero teka, ano yan? Babae ba yan? At isang lalaki? Anong ibig sabihin yan? Tapos tingnan mo oh. May maliit pang imaheng nakabaluktot. Oo, Apo. Yang babaeng yan ay bangkukulam. At kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking yan ay si Fred. At ang nakabaluktot na nilalang na ito, ang aswang. Ano? Teka na po. Hindi ko po maintindihan. Bakit kasama po si Mang Fred? Ibig sabihin po ba, kasabwat siya ng aswang at mangkukulam? Wala tayo magagawa, Apo. Sa mga tinatanong ko sa iyo kanina, puro oo ang sagot mo. Ibig sabihin doon ngayon sa bahay nila Fred, pagkakasama sila. Alam kong marami kang tanong pero gusto niyong masagot ang lahat, hindi ba? Puntahan niyo si Fred sa kanila. Doon masasagot ang lahat ng tanong na yan, Apo. Ngayon na po ba talaga, Lo? Hindi na pwedeng bukas? Hindi. Baka wala na kayong abutan kung bukas pa kayo pupunta. Dala niyo naman ang mga basbas ko para maging proteksyon niyo. Magdala rin kayo ng mga pangontra ninyo. Ano? Tara na, Nestor.
ihanda mo na ang mga gamit mo. Hindi ko maintindihan si Lolo. Sinasabi niya bang kasabot si Mang Fred? Alam mo kasi, Nestor, may mga napapansin ng mga albularyo na hindi agad napapansin ng ordinaryong tao. Isa pa, malaki ang tiwala niyo kay Mang Fred dahil kaibigan niyo siya. Malay mo naman, mali si Lolo, di ba? At wala talagang kinalaman si Mang Fred sa lahat ng to. Sana nga nagkakamali si Lolo. Pero kung hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Hindi, Nestor. Nasasabi mo lang yan dahil galit ka. Alam kong mabuti ang puso mo. Pati si Mang Fred, tingin ko, mabait din siya. May mabigat lang siguro siyang dahilan kaya niya nagagawa ang mga bagay na yun. Hindi ko alam. Pero anong kasalanan namin sa kanya? Naging mabuti si tatay sa kanya para magkapatid ang turingan nila. Teka, may bahay doon, oh. Yun ba ang sinasabi ni Lolo? Oo, ayun nga yun. Teka, mag-iingat ka. Doon tayo dadaan sa likod, sa kusina. Dito na muna tayo. Hindi tayo agad makikita dito kapag dito tayo pumuesto. Sige, pero Nestor, tingnan mo, oh. May kausap siyang matanda. Kilala mo ba yan? Oo, siyang pinagbibintangan ng mangkukulam dito sa baryo namin. Ano bang sinasabi mo, Fred? Nahihibang ka na ba? Sinasabi ko lang naman at tigilan na natin ang pagpapahirap sa buong baryo. At Sige. bakit naman? Malapit na ang kabilugan ng buwan. Tapos, saka kapag gumaganyan? Alam mo namang kapag napatay natin ang maglolong albularyo, mas lalakas tayo. Ako, bilang mangkukulam. At kayo ng anak ko bilang aswang. Ano? Anak? Anong anak? Ibig ba niyang sabihin, anak niyang paraduno na bumibiktima sa mga taong may sakit? Mukhang gano'n na nga. Pero bakit? Anong kasalanan ng buong baryo kay Mang Fred? Bakit niya nagagawa ang mga to? Napakawalang hiya niya. Sobra na ginagawa mo sa buong baryo, Aling Marciana. At sa kaibigan ko si Lorraine. Itigil mo na to, tama na. Kaibigan! Kaibigan mo pa pala ang taong yon? Matapos niyang gawin sa anak mo yon! Hindi ko naman makakalimutan yon. Pero sapat na sigurong halos 1 taon na pagpapahirap. Hindi na kaya na konsensya ko. Huli na, Fred. Wala nang makakapigil sa amin ng anak ko sa lahat ng binabalak namin. Kahit ikaw, hindi mo na kami mapipigilan na patayin ang maglolo at ang mag-amang manggagamot. May anak si Mang Fred? Oo, si Melda. Matalik kami magkaibigan ng anak niya. Kaya magkaibigan din sila ni tatay. Pero bigla na lang itong namatay sa sakit na kahit si tatay hindi mapaliwanag. Sinisisi niya ang tatay mo, Nestor. Iniisip niya siguro na ang tatay mo ang pumatay sa anak niya. Hindi na mahalaga yun. Tara na, dapat malaman ni Lolo ang plano nila para makapaganda tayo. May tao, Fred. Mukhang may nakarinig sa usapan natin. Takbo na, Pilar! At saan kayo pupunta? Nandito ka lang pala. Duwag ka. Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin ah. Namiss kaya kita. Mukhang dito pala, mapapatay ka na namin ano? Bakit hindi mo subukan, bata? Ikaw palang walang hiyang nagpapahirap sa aming lahat. Dapat sa'yo pinapatay at sinusunog sa impyerno! Ang tapang-tapang mo naman. Isa ka lang namang kuto kumpara sa amin. Kayang-kaya kitang patayin ngayon sa isang pitik lang. Taas-baba ang balikat ni Nestor sa sobrang galit sa kaharap naming mangkukulam. Pero tawa lang ito ng tawa sa amin. At pati ako, naiinis na rin sa pang-iinsulto niya. Habang nasulyapan ko naman ang isa pang lalaki sa gilid, tahimik lang si Mang Fred at hinahayaan niya lang kaming magpalitan ng salita. Tinurik ka namin kaibigan. Pinapasok ka namin sa bahay pero may plano ka pala. Ikaw may pakana ng lahat ng ito. Umanda kayo kay Lolo. Lalo ka naman kukulam ka. Aba, nasaan bang lolo mo ngayon? Nasaan? Mahina talaga ang ulo niyo. Kayang-kaya nga kitang patayin ngayon sa harap ko. Tapos,
Gusto mo pang matakot ako sa taong wala naman dito? Matanda na ang lolo mo, iha. Papunta pa lang dito, hingal na yon. Huwag mo silang gagalawin kung hindi. Ako ang makakalaban mo. Alam mong hindi ako ordinaryong tao na. Malinaw sa usapan natin, si Luring lang ang parurusahan natin. Yun lang! Huwag na nating idamay ang mga tao walang kinalaman sa hindi namin pagkakaunawaan at dati kong kaibigan. Ang galing-galing mo naman talaga, Fred. Masyadong madrama ang mga linyahan mo. Para bang inosente ka sa lahat ng to. Pero sige, pagbibigyan ko kayo. Sabihin mo sa lolo mong albularyo, bukas ng gabi, sa kabilugan ng buwan, doon kami muling maghaharap. At papatayin ko kayong lahat! Mang Fred, bakit? Mahal na mahal ko si Mildred. Pero hindi ginawa ng paraan ng tatay mo na mapagaling niya ang nag-iisa kong anak. Mas inuna niya pa ang ibang tao. Mas inintindi niya pa na palayain ang engkantong puminsala sa nakakarami. Hindi totoo yan! Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Nestor. Sige na, umuwi na kayo. Magsisisihan niyo, binuhay niyo pa kami. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ni Nestor at agad kaming umuwi para paghandaan ang pagsugod ni Aling Marciana at ng anak niyang aswang kasama si Mang Fred. Tahimik lang si Nestor habang naglalakad kami at hinayaan ko lang siya dahil alam kong maraming tumatakbo sa isip niya sa mga nalaman namin kanina. Pagka-uwi sa bahay, hinayaan muna naming magpahinga si Nestor. Alam ni Lolo na alam na nito ang mga dapat niyang malaman tungkol sa kaibigan nilang aswang na si Mang Fred. Kaya kinabukasan, maaga pa lang, abala na kami sa paghahanda para sa laban mamayang gabi. Apo, ito ang kape. Magmerienda ka na muna. Kanina ka pa kasi nariyan. Ang dami mo nang nagawang mga patibong, ha? Opo, Lo. Gusto ko po talagang mapatay sila. Traitor si Mang Fred. Kung sino ang tinuring naming kaibigan. Siya pa talagang naging traitor sa amin. Nalaman mo ba ang dahilan niya? Isa pa po yan. Hindi ko maintindihan ang dahilan niya na si tatay ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niya. Ano ka ba? May anak si Fred. Ayun nga po, Lo. May anak si Mang Fred, si Mildred po. At matalik din kami magkaibigan noon. Ano ba ang kinamatay ni Mildred? At bakit ang tatay mo ang sinisisi niya? Hindi ko rin po mapaliwanag eh. Basta pumunta siya rito para magpagamot kay tatay kaso hindi na siya makapagsalita. Noong mga panahong yon, pumunta si Mang Fred sa kabilang baryo. Tapos pagbalik niya, nadatnan lang niya na lantang gulay na ang anak niya. Hanggang sa namatay si Mildred. Walang nagawa si tatay noon para mapagaling siya. Teka, hindi ka mo makapagsalita? Tapos parang lantang gulay lang? Hindi ba ganyan ang nangyari sa tatay mo at sa mga tao rito sa baryo? Baka ganun din ang ginawa nila sa matalik mong kaibigan, Nestor. May punto ka, Apo. Hindi kaya iisa lang ang may kagagawa ng mga nangyayari sa inyo. Iisa lang kasi ang ikot ng mga pangyayari. Hindi nakasagot si Nestor sa sinabi namin ni Lolo. Mukhang unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang lahat. Bumalik na lang kami sa paggawa ng mga pangontra at mga patibong laban sa aswang. Pagsapit ng gabi, iba na ang pakiramdam ng paligid. Sobrang tahimik at parang pati kalikasan ay nakaabang sa nalalapit na sagupaan ng albularyo at mangkukulam. Mukhang malapit na si Lalo. Pati mga aso, hindi na mapakali. Kahit sila, hindi rin nakaligtas sa takot dahil sa mangkukulam na yan. Kaya maging handa kayo. Ramdam ko na sila. Aba, mukhang nasindak ko yata kayo. Grabe naman ang paghahandang ginawa niyo para sa akin. Ano ka ba naman, Marciana? Ikaw pala yan. Hindi naman sobra. Sapat lang para mapatay kayo ngayong gabi. Ay nako, Dumeng. Puro ka pa rin sa chat. Wala namang gawa. Ano naman ang laban ng isang matanda at dalawang mahihinang tao
sa 2 aswang na kasama ko. Nakakapikon ka na ha? Ang lakas mong mang-asar para sa isang matanda. Akala mo ba hindi ako pumapatol sa matanda? Kumanda ka dahil pupulbusin ka namin. Aba, tingnan mo nga naman ang apo ni Dumeng. Napakatapang. Para ka ring lolo mo. Matanda na, pero nangangahas pa ring labanan ako. At ano ba ang magagawa ng bubit na katulad mo, ha? Tama na, Sansat Marciana. Napakarami mo pag sinasabi. Umpisahan na natin to para matapos na. Abay kung yan ang gusto mo, Dumeng, pagbibigyan kita. Dumeng, tanggapin mo ang tigalpo na magpapahina sa kakayahan mo! Yan na ba kaya mo? Kalikasang nanghangalaga sa lahat. Lakas ng hangin. Tulugan mo kung magapi ang tampalasang ito. Bakit ang lakas mo? Hindi pwede to. Ayos na po ba kayo? Nakakalungkot nga naman, ano? Malakas nga ang panglaban mo sa akin kumpara sa mga tigalpong ibinigay ko sa'yo. Pero mukhang mas apektado ka kesa sa akin. Matanda ka na talaga, Dumeng. Kung ako sa'yo, magretiro ka na bago ka pa mamatay. Lo, huwag niyo nang pilitin kung hindi niyo na kaya. Ano? Akala ko ba handa kayo? Mukhang hindi niyo inihanda ang katawan ng matandang hukluban na kasama niyo. Paano kayo mananalo ngayon yan? Ayos lang ako, Apa. Si Nestor, siya ang tulugan mo. Malakas din ang asul na kalaban niya, baka hindi niya kayanin yan. Nakita kong naghahanda na si Aling Marciana na sumugod ulit. Kaya tumayo na si Lolo at muli silang naglaban. Ako naman, kinuha ko ang buntot pagi para tulungan si Nestor. Malakas ang hangin sa paligid. Kumukulog at kumikidlat din. Tila ba nakikisabay sa amin ang galit ng kalikasan. Nestor, ayos ka lang ba? May sugat ka. Teka, kaya mo ba? Ako na lang muna ang lalaban sa kanya. Magpahinga ka na lang muna saglit, Nestor. Ayos lang ako, Pilar. Malayo ito sa bituka. Marami na ring tama ang aswang na to dahil tinamaan siya ng mga patibong ko. Alam ko na kung sino pumatay kay Mildred. Ang walang hiyang aswang na to! Walang iya ka! Wala na, patay na siya! Mas lumalakas ka ako dahil sa aswang na kaibigan mo. At handa pa akong pumatay nang marami kong kapalit doon ang patuloy kong pagpapalakas! Ganun ba? O ito, tanggapin mo ba? Ganti ko to para sa kaibigan ko! Ah! Maligo ka muna! Walang hiya kang aswang ka! Bakit ang abdi na to? Ang sakit! Siyempre, agwa bendita yan eh. Tanga ka. Ngayon na, Nestor! Ah! Nang mapaatras ang aswang sa patibong namin, agad na hinila ni Nestor ang tali. Mabilis na lumipad ang matulis na kawayan at bumaon sa leeg ng aswang. Napasigaw ito ng malakas at yun ang pumukaw sa atensyon ni Aling Marciana, kaya tinamaan siya ng tigalpo ni Lolo. Samantalang si Mang Fred naman ay tila hindi na makapag-isip ng tama sa mga narinig. Tulala siya, umiiyak at hindi matinag sa pagkakatayo. Anak ko! Anong ginawa niyo sa anak ko? Tignan mo kung paano ka paparusahan ng anak mo. Kaya na ginawa niyo sa kaibigan ko si Mildred. Tatakbo pa sana si Aling Marciana papunta sa amin. Pero pinalo siya ni Lolo ng buntot pagi, kaya napadapa siya sa lupa. Mabilis na kumilos si Nestor para tuluyang alisan ng hininga ang aswang at ilapag ito sa harap ng ina niyang mangkukulam. Alam mo na kung paano mawala ng sarili mong anak. Nestor, ano ba yung sinasabi mo?
Ba't mo dinadama yung anak ko si Mildred dito? Bakit, Mang Fred? Hindi ka ba napapaisip kung bakit namatay kagad si Mildred? Oo nga't gumanti ka gamit ang sakit ng ikinamatay niya. Kaya nga nawalan ng lakas at kakayang magsalita ang mga tao rito. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit kayang gawin yun ni Aling Marciana? Hindi mo ba naisip na baka siya ang pumatay kay Mildred? Ano bang pinagsasasabi mo? Tinulungan ko lang si Fred na gumanti sa tatay mo at sa baryo. Talaga lang ha? Kaya pala sinamantalan yun ng anak mo. Ikakasabi lang ng anak mo kanina. Ano yun? Kami lang nakarinig doon o patuloy ka nagbibingi-bingihan, Mang Fred? Nasa sayo na yun kung maniniwala ka. Pero gusto kong malaman mo na ni minsan hindi ka namin tinraidor. Naging tapat kaming mag-ama sa inyo. Hindi ko na alam. Lahat kayo tinrider niyo kami ng anak ko! Fred, kumalma ka na. Buksan mo ang isipan mo, anak. Huwag mong hayaang labunin ka na galit na itinanim ni Marciana. Tama na! Tama na ang dramang to! Tapusin na natin to! Ikaw, Fred, total, wala ka ng kapaki-pakinabang sa amin. Papatayin na rin kita. Kalalaki mong tao, napaka-emosyonal mo! Isa kang walang silbing aswang! Sinugod ni Aling Marciana si Mang Fred. Hahampasin na sana niya ito ng tungkod niya. Pero hinarang yun ni Nestor gamit ang maliit niyang punyal. May inihagis na langis si Lolo na nagpausok sa balat ni Aling Marciana. Kaya napasigaw ito sa sakit. Nagpalit na rin ng anyo si Mang Fred bilang isang malaking aso. Isa palang asbo si Mang Fred. Nagliliyab ang mga mata niyang nakatitig kay Aling Marciana. Tapusin na natin to. Walang hiya kang matanda ka. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Kaya natin to, Mang Fred. Isa laban sa apat. Sabay-sabay kaming sumugod sa mangkukulam. Si Lolo ang nagpapahina sa kakayahan nito gamit ang mga dasal niya. Si Nestor ang sumusugat dito gamit ang punyal niya. Ang matatalim na kuko at pangil ni Mang Fred ang bumabaon ng malalim sa laman ng matanda. Ako naman ay tuloy-tuloy sa pagsaboy ng agwa bendita na lalong nagpapahirap sa kanya. Hindi na masabayan ng makukulam ang kilos naming apat. Kaya unti-unti siyang nanghina hanggang sa mapaluhod sa lupa. Hindi ako pwedeng pamatay sa kamay niyo. Hindi ko hahayaang patayin ka nila. Talaga? Sige, ililigtas mo ba ako? Gagawin kitang malakas na aswang, Fred. Pangako ko yan sa'yo. Hindi kita hahayaang patayin nila. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Ito ang para sa anak ko! Patay na ang makukulam. Nakawala na ang buong baryo. Paano po yung gagawin natin sa katawan ni Aling Marciana, Lolo? Susunugin po ba natin? Hindi. Seselyohan ko ang kaluluwa niya sa tulong ng aking mga gabay. Tiyak akong babalik siya. Kaya para mapigilan yun, dapat iselyo ang kaluluwa niya. At bukas pagsikat ng araw, magiging abo na rin ang katawan niya. Umiyak si Mang Fred at humingi ng tawad sa aming lahat, lalo na kay Nestor. Nakita kong lumambot din ang puso ni Nestor para kay Mang Fred. Naintindihan niyang nadala lang ito sa sulsul ng isang mapanlinlang na mangkukulam. Kaya ng gabing yun, ako ang nanguna para alalayan at gamutin silang lahat. Pumasok na kami sa loob ng bahay at nagulat kami sa aming nadatnan. Kumusta ang laban ninyo? Tay! Tay! Nakakapagsalita na po kayo! Nakakaupo pa! Masaya po ako at maayos na kayo. Ang tagal ko pong hinintay ito, Tay. Sabik na sabik ako sa boses ninyo. Masaya rin ako na natalo niyo ang mangkukulam. Napalaya ninyo ang buong baryo. Kayong maayos na ako. Alam kong nanalo tayo. Ay nako, ano ka ba naman bata ka? Tumahan ka na nga sa kakayak mo.
Lolo Dumeng, masaya po ako at nakita ko kayo muli. Alam kong may isang buwan na kayong nandito sa bahay namin. Pero ngayon lang ako nakapagsalita kaya ngayon lang din ako makakabati. Kahit mukha akong tulog at walang malay. Alam na alam ko mga nangyayari. Tandang-tanda ko lahat ng mga sinabi at pinag-uusapan ninyo sa kwarto. Kaya alam ko lahat, Fred. Rinig na rinig ko ang bawat higbi mo at paghingi mo ng tawad. Alam mo, Oo, lahat. Pati ang pagtawag mo kina Lolo Duming. Alam ko yun. Di ba't sabi mo, hinaharang ni Marciana ang pagpapadala ng sulat kina Duming. Ilang buwan na kaming naghihintay na gumaling lang pero hindi makarating sa kanila ang sulat. Aha! Ikaw pala, Mang Fred, ang kumatok sa amin tapos biglang nawala, tama ba? oo. Kasi alam ko kung hindi ko yun gagawin, tuluyan na mamamatay si Loring. Gayon man, kulang pa rin ang lahat ng yun para mapatawad niyo ako. Naging makasarili ako. Nabulag ako sa sulsul ng iba at nakalimutan kong higit pa sa magkaibigan at turingan naming dalawa. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Ngayon alam ko na kung bakit naramdaman ko ang paparating na sulat na humihingi ng tulong. Dahil ikaw na mismo ang kumikilos noon. Kaya pala sinabi ni Nestor na isang taon na siyang naghihirap pero ang totoo, nagpadala pala sila kagad ng sulat. Hindi lang yun nakarating sa akin dahil hinaharang pala ni Marciana. Matagal na kitang pinatawad, kaibigan. Matapos ang lahat, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Nawala ang takot gabi-gabi at natutong mamuhay ng payapa ang mga tao. Nanatiling magkaibigan sina Lolo Dumeng, Mang Fred at Mang Loring. Doon ko naunawaan na hindi lahat ng nasa dilim ay masama, gaya ni Mang Fred na piniling magbago. Naisip ko rin na may mga tao gaya ni Aling Marciana na handang manira ng kapwa. Pero sa huli, kabutihan pa rin ang mananaig. Ngayon, may pamilya na ako, kasama si Nestor. At ito ang aral na lagi kong ipinapasa sa aming mga apo. Hanggang dito na lang, Miss Soledad, ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo and more power sa inyong channel. Ayun, so natapos na ang ating kwento for today, no? Kumusta naman, no? Miss Soledad, okay naman ang kwento natin ngayon, no? Yes, okay siya. Natutuwa ako na nagkatuluyan sila ni Nestor. Mahilig kasi ako sa love stories, Rendel. Ayun, Ikaw ba? yes, sakto. Oh. Ganun yung mga kwento natin dun sa kabilaan nating channel, yung Miss... nakikinig din ako doon. O parang nandun, may kamukha nga rin ako nung, bumaboses din dun. So anyway, Kaya nila, oo, alam ko medyo kamukha ko nun, mas pogi lang yun eh. Pero anyway, ayun na nga, maraming salamat po Yes, sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay sa amin. So nakita nyo medyo may yung reaction namin kanina, no? Medyo may pagod, may natatawa at ayun, maraming salamat dahil napapansin niyo po yung lahat. At ayun, wag nilang kalimutan syempre ang mag-like, comment, share and subscribe! yun, subscribe para naman dumami ang ating mga subscriber. At syempre magkita-kita tayo muli, no, sa next episode natin. Bye-bye! Bye!